Tabang Ilonggo. Please subscribe. Maganda ng ating bansa. Malaki ang inyong may tutulong. Mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusunod. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Services must be fast, projects must be completed on time, deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, pagtanan ninyo ng hindi. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangununod sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pagtapi at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag natin kailangan ng bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyamoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Pagbibigay ng isang tagumparan sa inyong pangarap. Napakarami mo natin problema ngayong hinaharap. Alam ko po, masakit kayo po ang ulo ng karamihan, presyo ng bigas. Presyo ng kuryente. Isang presyo ng tubig. Hindi nagdalag po kayo ng internet. Subalit, ang araw po ito ay nagpapatunay na ginagawa lahat ng ating pamahalaan nasyonal na makaharap at matutugunan ang mga pagkasulukuyang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan. Ang ating po sa harap po ng mga hamon, tayo lahat po dapat ay patuloy na magtulungan. Dahil po 75,000 na tao, ang doktor sa Pilipinas, may 100 million tayo. So gusto po isa ng pagkulitin, ang aming medical ang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang pagmamayari ng lupa ay isang rampang tubo sa mas inklusibo at progresibo. O ang New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ang nagbigay-daan upang mabigyan kayo ng tulong at kalayaan mula sa mga pasaning pinansyal tulad ng hindi nababayaran ng korupsyon, interes at estate tax sa mga lumang sakahan. Maraming salamat sa ating mga pamilya. Nais ko rin ipaalam sa inyo na isa po ang sumayagdan at sumuporta sa batas na ito dahil hangad ko ang pangalago ng ikababayan at napo ang inyong mga pinagdadaan. Sa tulong na ating mahal na kaninin ng Department of Agrarian Reform, Secretary Mandato Estrella III, at ang punong lalawigan ng Quezon, Governor Nelson. Salamat sa Secretary Agro sa inyong walang sawang suporta at malasagin sa ating mga kababayan ng Agrarian Reform Commission. Ang inyong dedikasyon sa pagtulong sa mga magsasaka ay inspirasyon sa ating lahat. Sa araw na ito, hindi lamang makatulong ng lupa at sertipiko ang ating iminamamahagi. Ang totoo, ito ay simbolo ng bagong simula para sa ating mga magsasaka. Isang simula kung saan kayo na ang ganang na may-ari ng lupain inyong sinasaka. Sa itong pagtanaw, sa isang hinaharap kung saan mas magaan
ng inyong buhay, mas mataas ang inyong ani, at mas maayos ang kalagayan ng inyong pamilya. Kasama niyo po ako sa pagdiriwang sa tagumpay na ito. Patuloy tayo magtulungan para sa isang komunidad sa Pilipinas kung saan ang mga magsasaka ay tunay na minahalagaan. Muli, mabuhay po kayong lahat at pagpalain po tayo ng mga mulitan. Advance American Pastor, ito na po sa salamat ng mga ang ating minamahal na Pangulo at mga pagkangkot at tumutulong ng pamahal sa lahat ng agrarian reform beneficiaries walang iba kung hindi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalo din po ang ating mahal na kalihim ng Department of Agriculture. Kaya po sa nandito, masasama po natin natin lahat para tumulong po sa inyong lahat. Na sila, Miss Erna Manalo Abante. Miss Evelyn Manalo. Elmer Manalo na nirepresenta ni Mr. Ken Leoy Manalo. Miss Monica Patilo Morales.
Jenny